kapwa ko mahilig sa kababalaghan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa ilalim ng lupa? Sa lihim na laboratoryong ito, hindi lang basta eksperimento ang naganap. May kakaibang puwersa na pumapasok mula sa ibang dimensyon. Isang inhinyerong may pangambang nakatago sa kanyang mga mata at isang leader ng proyekto na maaaring hindi tao. Samahan niyo ako at alamin natin kung ano ang misteryosong kapalaran na naghihintay sa kanila sa ang proyektong Aninag. Isang kwento na magtuturo sa atin na may mga bagay na mas mabuting hindi na lang galawin. Sa isang lihim na laboratorio na nakatago sa ilalim ng lupa, si Leo, isang batang inhinyero, ay abala sa pag-aaral ng mga blueprint at mga technical na diagram ng isang makina kasama ang iba pang mga dalubhasa. Ano sa tingin mo, Leo? Kaya na ba natin to? Tanong ng isang kasamahan habang sabay-sabay silang nagkukumpulan sa paligid ng mesa. Si Dr. Camille Reyes, ang pinuno ng proyekto, ay nagpapaliwanag ng mga teorya ng quantum physics at teleportasyon sa isang pagpupulong, habang ang mga miyembro ng koponan ay nakikinig ng may paghanga at pag-aalinlangan. Isipin niyo kung magtagumpay tayo, magbabago ang lahat, sabi ni Dr. Camille, puno ng pananabik. Sa unang pagsubok, isang mansanas ang matagumpay na na-teleport mula sa isang kapsula patungo sa isa pa na nagdulot ng pagbubunyi sa buong koponan. Gumana nga, sigaw ng isang miyembro habang pumapalakpak. Sa kasunod na mga eksperimento, isang daga ang na-teleport ng walang anumang kapansin-pansin na pagbabago, ngunit si Leo ay may agam-agam sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang daga na tila may kakaibang kilos. May kakaiba ba, Leo? Tanong ng isang kasamahan. Hindi ako sigurado pero parang may off, tugon ni Leo, hindi maipinta ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nagbabadya ng mas malalim na misteryo, ang koponan ay hindi pa alam na ang kanilang pagdiriwang ay panandalian lamang. Sa isang masikip at high-tech na kontroladong silid, ang koponan ay nagpupulong upang pag-usapan ang susunod na hakbang, ang teleportasyon ng isang tao. Si Dr. Camille, na may matinding determinasyon sa kanyang mga mata, ay nagpapahayag ng kanyang kahandaang maging unang tao na dadaan sa teleportasyon, kasama ang 3 iba pang mga siyentipiko. Handa na ako, handa tayong lahat, sabi ni Dr. Camille, puno ng lakas ng loob. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, si Leo ay napapayag na patakbuhin ang makina, habang si Dr. Camille at ang iba pang mga siyentipiko ay pumapasok sa kapsula. Sige Leo, ikaw na bahala, sabi ni Dr. Camille bago isinara ang pinto ng kapsula. Ang makina ay umandar at ang mga ilaw ay kumislap-kislap, ngunit nang bumukas ang kapsula, ang mga siyentipiko ay nawawala at ang koponan ay naiwan sa matinding katahimikan at pag-aabang. Ang katahimikan ay nagdala ng isang nakakabinging tensyon na nagpapahiwatig ng isang hindi inaasahang kaganapan na malapit ng magbunyag ng kakilakilabot na realidad. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, bigla na lang sumulpot si Dr. Anton mula sa kapsula. Baluktot ang kanyang katawan at halatang hirap na hirap siyang huminga. Si Leo at ang iba pang kasamahan ay nagmadaling lumapit para tulungan siya, pero wala silang magawa kundi panoorin siyang magagaw buhay. Hindi pa man sila nakakabawi mula sa shock, isang nakakatakot na figura ang sumulpot mula sa kawalan. Si Dr. Sofia, duguang-dugo at halos puro buto na lang ang katawan, ay biglang inatake si Leo. Pilit siyang kumakawala, sumisigaw ng tulong habang sinusubukang hindi mapahamak. Sa kasagsagan ng kaguluhan, dumating ang mga gwardya at agad na pinigilan si Dr. Sofia na ngayon ay nagwawala na. Sumisigaw ng mga salitang hindi maintindihan. Ang takot at pagkabigla ay kitang-kita
sa mga mata ng bawat isa. Habang ang lahat ay nagkakagulo, si Dr. Miguel na parang walang nangyari ay lumabas na may kalmadong mukha pero may kakaibang asal. Nagsalita siya ng mga kriptikong mensahe na parang may babala siya tungkol sa isang nilalang na nakatakas mula sa kabilang dimensyon. Anong misteryo ang dala ng nilalang na ito? At ano ang koneksyon nito kay Dr. Camille? Sa gitna ng kaguluhang iyon, si Leo ay hindi na nakapagpigil at nag-umpisang mag-imbestiga sa personal na buhay ni Dr. Camille. Hindi niya akalaing mag-isa lang pala itong namumuhay at wala siyang kaanak o kamag-anak man lang. Lalo itong nagpagulo sa isip ni Leo at ng team. Habang binubusisi nila ang mga dokumento ng proyekto, isang malaking revelasyon ang kanilang natuklasan. Binago pala ni Dr. Camille ang mga kodigo ng proyekto at wala siyang record sa opisyal na dokumentasyon ng gobyerno. Anong motibo ang meron si Dr. Camille at bakit niya ito ginawa? Nagtipon ang koponan para sa isang emergency meeting. Palitan sila ng haka-haka at teorya at ang bawat isa ay hindi maikakaila ang takot na unti-unting bumabalot sa kanilang mga puso. Ano nga ba ang tunay na layunin ni Dr. Camille sa proyektong ito? At ano ang maaring maging epekto nito sa kanilang lahat? Ang bawat segundo ay puno ng tensyon habang unti-unting lumalantad ang katotohanan. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanilang makabagong imbensyon na ngayon ay tila nagdulot ng hindi maipaliwanag na karimlan? Habang pinag-aaralan ang mga footage ng seguridad, napako ang tingin ni Leo sa isang nakakatakot na imahe. Sa isang sulok ng silid kung saan isinagawa ang eksperimento, mayroong isang demonyong entidad na unti-unting nagbabago ng anyo. Ang dilim ng silid ay parang sumasayaw sa paligid ng entidad at sa bawat pagkurap ng mga ilaw, unti-unting lumitaw ang hugis ni Dr. Camille. Nanlaki ang mga mata ni Leo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang taong pinagkatiwalaan nila, ang taong nanguna sa kanilang misyon ay hindi pala tao kundi isang nilalang na nagkukunwaring tao. Guys, kailangan nyo tumakita. Tarantang tawag ni Leo sa kanyang mga kasamahan. Isa-isa silang nagtipon sa paligid ng monitor at sa bawat replay ng footage, naghahari ang katahimikan na may halong sindak. Ang kanilang hininga ay tila nakasabit sa ere at ang kanilang mga mukha ay salamin ng hindi maipaliwanag na takot. Ang nilalang na nagpapanggap bilang Dr. Camille ay malayang nakakagalaw sa kanilang paligid at ang bawat segundo ay mahalaga. Ano ang susunod na mangyayari? Paano nila haharapin ang banta na ito? Sa isang ligtas na silid, nagtipon ang koponan kasama si Leo upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Ang tensyon ay kapansin-pansin at ang bawat isa ay nagpapalitan ng mga ideya kung paano pigilan ang nilalang na maaaring magdulot ng panganib hindi lang sa kanila kundi sa buong sangkatauhan. Ang mga ilaw ay kumikislap-kislap at ang hangin sa silid ay tila mas mabigat kaysa dati. Kailangan nating isara ang makina ngayon na, mariing sabi ni Leo, habang ang iba ay tumango sa pagkakasundo. Dala ang kanilang mga kagamitan, nagtungo sila sa kontroladong silid, kung saan naroon ang makina na naging sanhi ng lahat ng ito. Ang bawat hakbang ay mabigat at ang bawat pintig ng puso ay tila isang tambol na nag-aanunsyo ng isang hindi tiyak na kinabukasan. Sa huling pagtatangka, magkakasama nilang hinarap ang nilalang at ang kahihinatnan ng kanilang imbensyon. Ang laban na ito ay hindi lang para sa kanilang kaligtasan kundi para sa kinabukasan ng buong mundo. Sa gitna ng dilim at kaba, magtatagumpay kaya sila o babagsak sa walang katapusang karimlan at lagim? Mga kababalaghan talaga, minsan kapag hinukay mo, ikaw rin ang malilibing. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy.
Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa walang tigil na kilabot at kababalaghan. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload, mga ka-horror. At tandaan, sa susunod na mag-eksperimento kayo, baka hindi lang sagot ang makuha nyo, kundi isang sumpa na maghahatid sa inyo sa kabilang dimensyon. Mag-ingat at hanggang sa muli, mga kaistorya.